Paps, bumiyahe tayong 2 araw. Yung unang araw natin, isang biyahe lang tayo nung Amuebe, ng Agis kahapon. Naka-anim na booking tayo, so medyo maganda-ganda yung booking natin. So as promise ko kagahapon, nababalik ko kayo, pero kagabi umuwi na ako alas 7:30. Umuwi na ako, naka-anim na booking tayo. So ayan, ibibigay ko sa inyo yung ang tawag dito, yung figures ng ating na income kahapon. So almost 4-5 yung income natin kahapon. Wala pa yung doon, deduction ni Lalamove. So more or less mga 3.8 ganun yung kinita natin kagahapon. So maganda naman, okay kagahapon kahit bumabagyo. Ngayon kasi is November 11. So subukan natin magbiyahe, pero nakita ko medyo traffic na siya. Simula na naman tayo ng bakbak nito. Maswerte na kung maka 2,000 tayo, kasi yun lang talaga yung goal ko, maka 2,000 lang tayo araw-araw. Okay na, hindi na natin pwedeng magpa-stress pa. So 2,000. So ayan, ingat din sa ating mga paps, yung mga nagmumotor lalo na umuulan. So ingat po talaga, kasi ito lang yung hanap buhay natin. Tapos pag nagkasakit pa tayo, wala tayong ibang pagkukunan na income. So ingat po sa ating mga paps, and have a nice day, and panoorin nyo po yung video natin. At medyo maganda pa, marami tayong matututunan dyan sa video na ating ginawa. Thank you. So good day po sa ating mga paps. Okay, bumiyahe tayo kahit bumabagyo. So November 10 kahapon, bumiyahe tayo. Tapos nangako ako sa inyo na babalik ako. Hindi ako nakabalik dahil may emergency ako nangyari sa bahay. Bali, medyo sumiklab yung kuryente namin doon sa bahay. So yung mga anak ko doon, mga walang alam kung paano, nagka-panic sila. So umuwi tayo. So ayan, yung video natin, idugtong na lang natin dito. So bali ngayon, November 10, supposed to be dapat ngayon yung bagyo. Pero ayan, nakikita nyo naman, maaraw pero mahangin. Mamaya-maya may umuulan, bubugso po. Pero wala namang baha, kaya naisipan natin magbiyahe. So nakakatatlong biyahe pa lang tayo, tatlong booking actually. So galing na tayo ng Parañaque. Bukas pa talaga yung kasagsagan na yan. Ano tawag dito sa Bulacan, so Santa Maria. So nakatatlong biyahe na tayo. Natutuwa ako sa isa kong booking, 707 lang, galing Maynila papunta dito sa Santa Maria, Bulacan. Ganun yung maano siya, hindi siya mahirap po ng Pure Gold tama. Hindi siya mahirap po, So 700, tapos sabi niya sa akin, huwag na daw ako mag-double book. Dalayin ko lang, so tatlong tela lang siya. Tatlong tela lang na sa ganyang lang siya kahaba. Tapos nakaroon siya, tatlong tela lang siya. Pinarush niya. So ayan, nakakatuwa naman kasi bigyan tayo ng 1,400. So wala pa isang oras sa 1,400 na tayo. So okay. And then yung isa nating booking, galing naman yun ng Balintawak. 1,000 yung yung pair niya. So ginawa yung 1,000. So medyo maganda yung booking natin ngayon. Anong oras pa lang? Alas 2 pa lang. Nakatatlong booking tayo. So may higit na tayo. Naka 2,400 plus 400. Naka 2,800 na tayo. So sana makakakuha pa tayo ulit. So sana maganda yung ganong booking kasi walang traffic. At nga lang sugal, baka naman may sa ibang lugar, kasi iniisip ko kanina is baka may baha. So wala naman ba, kasi pahinto-hinto yung ulan. Actually hindi siya ulan, ambon-ambulan. So ayan, balikan ko kayo mamaya na November 10 kung maganda ba yung kita natin ngayon. So bye muna ngayon, balikan ko kayo. Lakas na yung ulan. Good day po sa ating lahat mga kapaps. So bibahe tayo kahit may bagyo. So ayan, bagyong uwan ngayon. So medyo malakas na yung ulan. So kaya nakadrop na tayo ng isang booking natin. Isang booking na tayo. Pupunta tayo kasi tayo na mahirap, may bibilin tayo. So ang tagal ko hindi nakapag-vlog kasi ang daming nangyari. So nagkasakit tayo, nag-LBM tayo, may trangkaso tayo. So pinalipas natin yung isang linggo. So hindi tayo nakapagbiyahe. So kahapon lang tayo bumiyahe at saka ngayon. So may bibilhin lang tayo, kaya tayo sumaglit. So pakita ko sa inyo kung ano yung situation. So yung mga nakaraang booking ko pala, meron ako nakukuha booking na isang booking lang, long ride siya, isang booking na suslugin-lugi talaga. And then minsan din nakakuha ko priority, isang booking lang din.
So hindi pala pwedeng sabayan yung long ride at saka priority booking sa ating ano. So lugi-lugi tayo mga driver. Lugi tayo mga driver sa ganong ano. So ano kayang ginagawa nila Lamog dahil meron silang ganong sistema, napakahirap sa ating mga driver. Sana baguhin niya yung ano, yung ganong sistema kasi kawawa naman, biro mo priority dadagdagan lang ng 50 pesos yung isang regular tapos priority tapos hindi ka na makapagsabay, so napakahirap. And doon naman sa long ride ganun din, isa lang dala mo, layo-layo ng pupuntahan mo, so isa doon sa mga napakahirap. So puntahan na natin sa ano, update ko lang kayo mamaya yan, ipakita ko yung nating first booking, okay yun. So limang bulto yun yung kinuha natin, pero malapit lang, 3 kilometers lang, so tinaga na natin kahit konti lang. And then punta na tayo ng Divisoria, may bibili na, and then balik tayo. So pag nakakuha ako ng booking ko mamaya, pag nakakuha ako ng booking, so balikan ko kayo para may upload natin yung ano, kung ano pa ang kalakaran nila Lamog kasi katulad ng mga nakarang araw nga, sabi ko sa inyo, nahirapan tayong kumita dahil nga doon sa long ride na single booking lang din sa priority, single booking lang din. Kagahapon naman okay naman siya, naka triple booking ako, pero kinakabahan pa rin ako, baka nagloloko lang yung ano, yung apps nila o kaya ganun talaga, hindi natin alam kung ano nangyayari kay Lamog. So balikan ko kung ano ang sistema nila Lamog talaga kasi wala namang ganun, wala namang advice na ganun na single booking lang sa long ride tsaka sa priority, napakahirap. Sana maintindihan natin kung anong ano, o maintindihan o mapaliwanagan tayo kung ano nangyayari dahil lugi tayo doon bilang mga driver kasi gusto natin kumita tapos malulugi ka lang din. Diba? So ayan, balikan ko kayo after nito. So